Hollywood TV. Kung gayon, bakit hindi mo isinama ang iyong sarili? Gusto kong mabuhay para sa iyo, gusto kong mabuhay kasama ka sa bawat sandali. Sabi ni Vrix na nakatingin sa mga mata ko. Vrix ay, hindi na niya ako hinayaang tapusin ang sasabihin ko at dumampi ang labi niya sa labi ko. I don't know what are you about to say, but please don't end this. I love you. I love you so fucking much. I know that Ryan needs you, but Bella more than him, I need you. I need you in my life. With that, muli niyang pinagdikit ang mga labi namin. He was kissing me passionately. Umalis ang labi niya sa labi ko at sinimulan niyang lagyan ng malalambot na halik ang mata, ilong, pisngi ko. Automatikong pumikit ang mga mata ko, na sinipsip niya ng gusto ang leeg ko na nakakuha ng halinghing mula sa akin. Ilang sandali pa ay nakasandal ang ulo niya sa leeg ko. Hindi mo alam kung gaano ko pinipigilan ang sarili ko na dalhin ka doon sa hot tub na yun. Bulong ni Vrix sa tenga ko at kinagat ang earlobe ko. Isang halinghing ang kumawala sa aking mga labi. At saka itong dress mo. Do you really expect me to stay in my right senses when you look so fucking gorgeous? Dinilaan ko ang labi ko, bumaba siya ng higop sa nakalantad kong dibdib. Sa loob ng ilang segundo ay hinila ako papunta sa kanya at pinaupo ako sa kandungan niya habang nakatagilid ang mga paa ko sa kanya. Ang aming noo ay nakapatong sa isa't isa, ang kanyang mga kamay ay naglakbay pababa sa aking baywang, nagsimula siyang mag-iwan ng mga basang halik sa aking leeg na bumababa sa aking dibdib. Hinawakan niya ang aking puwetan, at binigyan ito ng malakas na pagpisil dahilan para mapaungol ako. Tumayo si Vrix mula sa pagkakaupo sa tabi ko. Ipinulupot ko ang mga paa ko sa bewang niya, nagsimula siyang maglakad patungo sa kama, sa kanya ako inihiga sa kama at pinasadahan niya ako. Hinawakan niya ang labi ko at sinimulan akong halikan ng gutom. Sinuklay ko ang mga kamay ko sa buhok niya, naramdaman ko ang makinis niyang buhok. Kinagat niya ang pang-ibabang labi ko na pabuntong hininga ako, kinuha ang pagkakataon na pinasok niya ang dila niya sa bibig ko na ginalugad ang bibig ko. Ang mga kamay niya ay gumagala sa buong katawan ko, parang wala akong kontrol sa sarili kong katawan, siya ang kumokontrol sa akin. Nang humiwalay siya sa halik at tinignan ako sa mata, puro pagnanasa ang nakita ko sa mga mata niya. Puno sila ng pagnanasa at sa tingin ko, ganoon din ang akin. Hinawakan niya ang pang-ibabang labi ko, gamit ang kanyang hinlalaki, ang kanyang mga kamay ay bumaba sa aking dibdib, na naging daan patungo sa aking nakalabas na cleavage. Pinisil niya ang kanang dibdib ko na naging dahilan ng kasiyahan ng likod ko. Pinaupo niya ako at tinanggal ang mga string ng dress ko kaya bumagsak ito sa bewang ko, tumambad ang dibdib ko dahil backless ang dress, wala akong suot na bra. Humiga ako sa kama, tinignan ako ni Vrix mula taas hanggang ibaba na parang biktima niya. He started unbuttoning his shirt, when he done he threw it somewhere on the floor, I traced my hand from his chest to his hard abs. Tumingala ako sa kanya at napakagat labi. Pinagmamasdan niya ang bawat kilos ko. Humiga siya pabalik sa akin, naramdaman ko ang kamay niya sa hubad kong hita na naglalakbay pataas sa hiwa ng damit ko, tinanggal niya ang panty ko, ang mga kamay niya ngayon ay nasa pwesto ko at hinihimas iyon at bumaba ang labi niya sa labi ko. Sa pagitan ng aming halikan ay bumulong siya. I am not going easy on you this time. Pagkagising ko, nakita ko si Vrix na nakahiga sa tabi ko at nakatitig sa akin ng nakangiti. Ngumiti ako pabalik sa kanya. Ano? Itinanong ko. Ano? Tanong niya pabalik sa akin. Bakit ka nakatitig sa akin? Itinanong ko. Hindi ko alam. Nag-enjoy ako. Sagot niya at hinila ako palapit sa kanya, hinalikan ang labi ko. Biglang may pumasok sa isip ko, nagpanik ako. Vrix, tumawag ako. We didn't use protection. At wala rin akong birth control, sabi ko, nag-aalala. So, Vrix, paano kung ako? Mabuntis ka? Kinumplit niya ang pangungusap para sa akin. Tumango ako. Gusto kong mabuntis ka. Gusto kong dalhin mo ang anak ko, casual niyang sinabi iyon kaya normal lang. Nakatitig lang ako sa kanya. Wala akong masabi, nabigla ako. Sa kanya ako tinignan ng nakakunot ang mga kilay. Teka, ayaw mo ba nun? Hindi ko alam. Hindi ko na inisip ito. Nakagat ko ang labi ko, namumula. Good. Hindi mo na kailangang mag-isip. May sakit ka pa ba? Ano bang meron sa lalaking ito? Akala ko seryoso ang usapan namin. Vrix. Let's go for one more round. Aniya at hindi man lang ako pinakinggan ay pinagdikit niya ang aming mga labi, ilang segundo lang ay nasa ilalim na niya ako at ang kumot na tanging nakatakip sa aming hubad na katawan ay natapon sa isang tabi. Pagbaba namin sa dining pagkatapos naming maligo ay nakita namin si Ryan na nakaupo na galit ang mukha. Anong nangyari sa kanya? Umupo si Vrix sa harap niya at tumabi naman ako sa kanya.
Sinundot ko ang braso niya, umiwas siya ng tingin. I gave a confused look to Vrix and in return he gave me the same look. Ryan, tawag ko pero hindi niya ako pinansin at nagsimulang kumain ng almusal niya. Baby, tawag ko ulit. This time pinandilatan niya ako at sinabing, don't baby me, I am angry. Okay, why are you angry? Itinanong ko. Because you both have changed. Sagot niya. Napatingin ako kay Vrix, nakataas ang kilay niya. How have we changed? Tanong ni Vrix. You both don't love me anymore, sabi ni Ryan. Will you please elaborate a little? Sabi ni Vrix. This time pinandilatan ni Ryan si Vrix. You both went to a party yesterday, that too without me. Kawawa naman ako, I was playing with those cars when you both enjoying and dancing. We had a reason for not taking you, sabi ni Vrix. Ryan crossed his arms. I want to know the reason. Can't tell you. Then I am not forgiving you. I told you we had a reason. Fine, then make it up to me. Sabi ni Ryan sa matigas na tono. Alam niya ba kung gaano siya ka-cute ngayon? How? Tanong ni Vrix. Take me out to have ice cream. Sasabihin ko sa isa sa mga tauhan ko na dalhan kanya ng ice cream. Sabi ni Vrix habang kumakain ng almusal. Nope, hindi mangyayari. Kailangan mo akong ilabas, that's it. Pinandilatan ni Vrix si Ryan saka sumagot ng, fine. Agad na nagliwanag ang mukha ni Ryan. Yay, mommy, we are going out. I am going to have so many ice creams today, and dad, hindi mo ako mapagalitan. Tinawanan ko siya at hinalikan sa pisngi. Dad, stop, sigaw ni Ryan kaya pinahinto ni Vrix ang sasakyan. Alam ko kung saan titigil. Napaungol si Vrix sa inis. Humagikgik si Ryan. Hindi ako papasok. Pagod ako. Already, wala naman tayong ginawa. Kumunot ang noo ni Ryan. Oh, marami akong ginawa. Bumigay na ang mga paa ko. Nakita ko si Vrix na nakangiti. Sinamaan ko siya ng tingin. Hayaan mo na siya, sabi ni Vrix. Okay, mommy, you sit here, I am going to go with dad and buy the ice cream. I know what flavor do you like. I'll bring one for you. Nagiging madaldal ka talaga. Napabuntong hininga si Vrix. Sa kabilang banda, si Vrix. Dad, this one for me, and this one for mommy, excited na sabi ni Ryan. Tumango ako at inutusan ang lalaki ng ice creams. Pagkatapos niyang bilhin ang ice cream, lumabas na kami ng ice cream parlor. Hawak-hawak ni Ryan sa kamay niya ang ice cream nila ni Bella. Biglang nagring ang phone ko, kinuha ko ito para sagutin ang tawag habang si Ryan naman ay papunta sa sasakyan. Mula sa unknown number ang tawag pero nang marinig ko ang boses ay alam ko na kung sino yun. Miss me, sa kabilang banda nang galing ang boses. Inilibot ko ang paningin ko. You wish. I heard an evil laugh from the other side. I warned you, Vrix Adams, that you're gonna regret rejecting me. Well, hindi talaga ako nagsisisi, Mia. Sumagot ako. You will, for the rest of your life. Wala na talaga akong oras sa lahat ng pananakot mo, anytime pwede tayong mag-usap later. Oh, we will, pero Vrix Adams, hindi mo ba nakalimutan ang asawa mo sa kotse? Nagsalubong ang kilay ko, tumingin ako sa likod para tignan ang kotse ko, nandoon pa rin ito habang iniiwan ko ito, tumalikod ako na ipinagpatuloy ang usapan. Anong ibig mong sabihin? Surprise, surprise. Bigla akong nakarinig ng malakas na kalabog. Napatingin ako sa harapan kung saan kakapunta lang ni Ryan, nakita ko siyang nakatayo doon at nalaglag na ang ice cream na nasa kamay niya. Tumingin ako kung saan siya nakatingin para lang makita ang mga piraso ng salamin sa buong kalsada at ang kotse ko ay itinutulak ng isang truck sa isang gilid ng kalsada. Isang truck ang bumangga sa aking sasakyan. Natigilan ako habang pinagmamasdan ang eksena sa harap ng aking mga mata. Bella, ang tanging salitang lumabas sa bibig ko. Couldn't save your girl, Vrix, may her soul rest in peace. Kasabay nito ay ibinaba niya ang tawag. No. 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 Please not again. I tried to run to my car as fast as I could para mailabas si Bella sa sasakyan, pero bago ko pa magawa iyon ay sumabog na ang sasakyan. Tumigil ako sa paglalakad at napatitig na lang sa kotseng nasusunog sa harapan ko, at muli ay wala akong magawa. Nakatayo doon ay nakita ko ang pagtatapos ng aking buhay. Ni isang luha ay walang pumatak sa mga mata ko, hindi ko alam ang gagawin ko. Pakiramdam ko tumigil ang buong mundo ko. Pakiramdam ko ay nawasak ang buhay ko sa kotseng iyon. Tumingala ako. Ano bang nagawa ko sa iyo? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Siya ang huling taong nagparamdam sa akin ng buhay, at inilayo mo rin siya sa akin. Siya ang huling pag-asa ng aking kaligayahan. Paglingon ko ay nakita ko si Ryan na nakatayo pa rin sa parehong lugar habang nangingilid ang mga luha sa pisngi, nanginginig ang buong katawan.
Huminga ako ng malalim, lumapit ako sa kanya at lumuhod sa harapan niya. Nakatitig lang siya sa nasusunog na sasakyan, niyakap ko siya. It's okay, sabi ko sa basag na boses nang alam na alam ko na walang okay. Nothing was okay. She was gone. She is not coming back to me again. Napailing na lang siya, hinawakan ko siya ng mahigpit para pigilan ang panginginig niya. It's okay baby. Mommy, sa wakas ay nagawa niyang sabihin sa mahinang boses, umiiyak pa rin habang nakatitig sa nasusunog na sasakyan. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko para pigilan ang mga luha niya. Ito ang unang pagkakataon na hindi ko siya napigilang umiyak, unang pagkakataon na wala akong mahanap na salita para i-comfort siya. Hindi ko na alam kung ano ang iisipin ko. Vrix, isang boses ang nagmula sa likuran ko. Yung isang boses at gumaan ang pakiramdam ng puso ko. Yung isang boses at naramdaman kong nanigas ang katawan ko. Bella. Mommy, sabi ni Ryan at tumakbo palayo sa akin patungo sa boses na iyon. Dahan-dahan akong lumingon, nakita ko siya. Siya ay buhay. Maayos naman siya. Nakahinga ako ng maluwag. Niyakap siya ni Ryan, habang humihikbi at natarante siyang nakatayo doon. Baby, what is it? Bakit ka umiiyak? Tanong niya kay Ryan, sabay yakap sa kanya. Hindi umimik si Ryan at itinago na lang ang mukha sa leeg niya. Tumingin siya sa direksyon ko, sa parehong tanong. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Napahikab sa mukha ko gamit ang mga kamay ko, at huminga ako ng malalim. Lumapit siya sa akin habang nakaakbay pa rin si Ryan. Vrix, the car. How did this happen? Nasa malapit na tindahan ako kausap si Lily, ang ex-apartment na kapitbahay ko. Paano nangyari ito? Tanong niya. Tinitigan ko siya saglit saka sinabi. Magkab na lang tayo. Nang hindi man lang siya hinayaang magtanong o magsabi ng kahit ano ay hinawakan ko ang kamay niya ng mahigpit at kinaladkad siya papunta sa isang taxi. Pagdating namin sa bahay, dinala ni Bella si Ryan sa kwarto niya habang ako naman ay pumunta sa kwarto namin. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko pero imposible. Paano kung nasa kotse siya? Paano kung natuloy ang lahat ayon sa plano ni Mia? Mawawala na sana siya ng tuluyan. Kinuha ko ang phone ko at tinawagan si Asher. Magte-text ako sa iyo ng isang address na gusto kong tingnan mo ang mga security camera sa lugar na iyon, at ipaalam sa akin kung may makikita kang anumang palatandaan. Pero sir, anong nangyari? Mia tried to kill Bella. I want the truck number and the driver too. You have one day. Yes sir. With that ibinaba ko na ang tawag. Mia White, I will destroy you. Sa kabilang banda, si Isabella. Hindi ko alam kung anong meron sa kanilang dalawa. Buong biyahe ay nasa braso ko si Ryan, at hindi umimik si Vrix. Pagdating namin sa bahay dumiretso si Vrix sa kwarto namin at sinamahan ko si Ryan sa kwarto niya para patulugin. Masama talaga ang kalagayan niya, nanginginig siya kaya naisip ko kung magpahinga siya ng ilang sandali ay baka bumuti ang pakiramdam niya. Umupo ako sa tabi niya habang sinusundan ng daliri ko ang buhok niya. Tumingin siya sa akin at sinabing, Mommy. Yes baby, nakangiting tanong ko. Will you promise me one thing? What? Itinanong ko. Promise me that you wouldn't leave me. Ever. Nataranta muna ako sa mga sinasabi niya tapos ngumiti ako at hinalikan siya sa noo. Promise. I won't leave you ever. I'll always be with you. Binigyan niya ako ng maputlang ngiti at pumikit. Nang makatulog na si Ryan, pumunta na ako sa kwarto ko. Pero pagpasok ko sa kwarto, walang bakas si Vrix. Pumunta ako sa opisina niya para tingnan, pero wala rin siya. Alam ko na kung saan siya hahanapin. Tinahak ko ang daan papuntang rooftop at gaya ng inaasahan ko, nandoon siya nakatayo, na wala sa kanyang iniisip. Lumapit ako sa kanya at pinulupot ang mga braso ko sa bewang niya mula sa likod. Nanigas ang katawan niya nang masuyong halik ko sa likod niya. May problema ba? Itinanong ko. Dahan-dahan siyang tumalikod para harapin ako at walang sabi-sabing pumunta ang isang kamay niya sa likod ng ulo ko at hinila ako palapit sa labi niya sa labi ko. Napakabigla ng kanyang mga kilos na kung hindi niya ako hawak ng mahigpit ay tiyak na mawawalan ako ng balanse. Mabilis ang paggalaw ng labi niya sa labi ko kaya hindi ko na napantayan ang takbo niya. Humiwalay siya nang maubusan kami ng hininga. Idinikit niya ang noo niya sa noo ko na huminga ng malalim. Vrix. Walang sabi-sabing nakapulupot ang mga braso niya sa bewang ko, niyakap niya ako ng mahigpit. Sabay halik sa leeg ko sabi niya, I love you. I love you so much Bella. I love you. Vrix, what? I thought I lost you today. I thought that you were in that car. You have no idea what I went through that moment. Don't scare me like that ever again please. Naramdaman kong umiiyak siya. Vrix, okay lang ako. Kasama kita, sabi ko sabay yakap sa kanya pabalik. Isang linggo na ang nakalipas. Nasa kusina ako nagluluto ng tanghalian kasama si Maria, bigla akong nakaramdam ng pagkahilo.
Agad akong tumakbo sa washroom at nagsuka. Dahil kahapon ito ang pangatlong beses na sumuka ako. Pagbalik ko ay tumingin sa akin si Maria na may pag-aalalang tingin. Bella, okay ka lang? Tanong niya. Hindi ko alam. Nasuka ako, sabi ko. Nasuka, bakit biglaan? Hindi ko alam. Pangatlong beses na simula kahapon. She checked my temperature saka nag-isip ng ilang sandali at nagtanong. Nagkaroon ka ba ng regla ngayong buwan? No, hindi pa. Late ka na ba? Oo, I was answering all her question confused then when the thought crossed my mind, nanlaki ang mata ko. Ibig sabihin. Baka buntis ka, kinumplit niya ang pangungusap para sa akin. Wait here, may ipapadala lang ako para kuhanin ka ng stick. Marahan akong tumango. Ito ay dapat na ito. Nagtalik kami ng walang proteksyon, sa lahat ng oras. Hindi lang kahapon kundi dati, walang proteksyon. Shit. Pagkatapos ng 30 minuto, dumating si Maria sa aking silid na may hawak na stick sa kanyang kamay. Go and take it. Pumasok ako sa washroom at kumuha ng test hindi lang isa kundi 3. Nung nakita ko yung test, positive silang 3, nabigla ako. Natigilan ako sa pwesto ko sa washroom, pagkatapos ng 5 beses na pagkalampag ni Maria sa pinto, narinig ko yun. Pumunta ako at binuksan ang pinto. Sa pagtingin sa aking mukha, nakuha niya ang pahiwatig kung ano ang resulta. Oh my God, buntis ka. Hinila niya ako palabas ng washroom at niyakap ako ng mahigpit. Ako, buntis. Buntis ako. Oh Jesus, buntis ako. Napangiti ako nang may mga luhang umaagos sa mata ko. Can you believe it? I am pregnant. I am carrying a child. Sigaw ko na umiikot sa kanya. Let me calm down. Breath in, breath out. Hindi pa rin ako makapaniwala dito Maria. Buntis ako. Oh Bella, hinalikan niya ang noo ko. Masaya ako para sa iyo. Nilagay ko ang kamay ko sa tiyan ko na may ngiti sa labi. Vrix will be so happy. Buong araw ay naghihingalo akong sabihin kay Vrix ang tungkol sa pagbubuntis ko. Siguradong matutuwa siya pero hinihintay ko siyang umuwi. Kaya naman hindi ko man lang sinabi kay Ryan, alam kong tiyak na sasabihin niya kay Vrix ang tungkol dito. Kinagabihan ay lumapit sa akin si Ryan at binigyan ako ng isang bag. Dad has sent this for you. It's time for your surprise. Wear the dress and come down. A car is waiting to take you to Dad. Humagikik siya at bago pa ako makapagsalita ay tumakbo na siya palabas ng kwarto. Ngumiti ako at umiling. Pagtingin ko sa loob ng bag, may nakita akong magandang dress. Pagkatapos kong magbihis at mag-makeup ay bumaba na ako. Pagdating ko sa labas ay nakita ko si Ryan na naiinip na naghihintay. Ryan, tinawag ko siya. Tumingin siya sa akin at tumakbo papunta sa kotse. Pinagbuksan niya ako ng pinto at sinabing, "Have a nice night, princess." Natawa ako at ginulo ang buhok niya. At dito na po, nagtatapos ang part 27 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.